Go. Okay. Buksan na. Okay ba, sir? Pwede na. Nakalive na tayo? Nakalive na? Red. Man. Well, glory to God. Magandang gabi po sa inyo. Amen. Ito, pabigyan itong ulo natin. So, another is February 17. 17 nga ba? 16. 16 pa lang. Bilis na sa akin ah. Matatapos na yun. February 16. Katapos na naman, bro. So, glory to God that naging still, the world is still peaceful. Man. At, Ayaw yes, man ng ganun. so, ngayon is magandang gabi sa ating lahat, sa ating lahat, sa ating mga kapatiran na nanonood din sa ating Facebook Live. So, God bless po sa inyong lahat at patuloy po natin ulit yung ating pag-aaral sa ating Bible Question study. answer. Yeah, Question sa answer. question and answer. Last na lang. So, last na Amen, to, amen. malamang meron na kayong question din neto. So, bago yan, tayo ay umawit muna. Tayo para ay magising. Amen. Hey. Awitin natin ay, tawagin yung si Brother Eric. Glory to His name. Glory to His name. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat, lalo sa taga-subaybay sa ating FB Live, Brother Ryan, Brother Nick, Brother Sister Ara. Hopefully, makapagsimpa na kayo, dalhin nyo na si Herfy dito next week. Amen. So, tayo lahat na tayo awit para sa Panginoon. Amen. Glory to His name. Amen. Verse 1, ready. Bagong pianista. Amen, Brother Lemuel. Amen. Ready. Verse 1. Down at the cross where my Savior died, died for a cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Verse 2. I am so wondrously saved from sin. Jesus is sweetly abides within. There at the cross where it took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Verse 3. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I am entered in. There Jesus sent me and gives me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Next verse. Come to this mountain so rich and sweet. God's died for souls the Savior's feet. Mountain today on Him made complete. Glory to His name. Let's cross. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Amen. Next song, Bringing in the Sheaves. Amen. Verse 1, ready. Sowing in the morning. Amen. Sowing in the morning, sowing of kindness, sowing in the noontime, in the noonday, waiting for the harvest, in the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall
sheaves. We shall carry rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, building near the clouds, nor with the shaking breeze. By and by the harvest in the never ending, we shall carry rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall carry rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall carry rejoicing, bringing in the sheaves. Last verse. Going forth with weeping, sowing for the master. To the Lord sustain our spirit all in praise. When our waiting's over, He will bid us welcome. We shall carry rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall carry rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall carry rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Amen. Glory to God kay Brad Lemuel. Amen. So, malapit na yan. Amen. So, Dulo na. sa araw-araw na practice pa eh. Malapit na lumayo. Malapit na lumayo. Practice pa. Practice pa yan. Tawagin ko na si Pastor Aris para sa ating pag-aaral. Alas 9 na para tayo ay matapos kagad. Yes. So sa inyong lahat ulit, magandang gabi sa inyo. Kanina Amen. si Brad Ryan, si Brad Eric, si Brad Nick, si Silver. Sister Ara, Brad Silver. So meron kayong Si Joey ba kaniwin? okay, si Joy. So meron kayong mga prayer requests. Mamaya is Brother Francis. si Brad Francis, sino pa? Yan, no more. Wala na, hindi ko nakikita. Ayan. Nandun. Sister Joy. Si Joy, si Bill Silver, si Nick, so Sister Ara, at yan si Derek. Glory to God. So ngayon is last ng ating letter Q. Q, R, Yes. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 9. Siyam pa. So it's another 9 minimum of Nine topic. 9 One topic. month. 9 topic. So glory to God. Amen. Si Pastor. Yay. Amen. Salamat, Pastor. Magandang gabi, mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa, tayo manay manalangin. Mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o God sa gabi ito. Pinagkalooban niyo po kami ng pagkakataon upang mag-aaral po ng salita. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming kasalanan at sa gabi ito, gabayan niyo po kami o God sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang salita at ito po ay may sa buhay namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa, gabayan niyo po kami. And all these things we thank you sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay. Okay, amen mga kapatid. Amen. So, sa gabi ito mga kapatid, ipag-aralan natin sa ating question and answer ay, anong tawag dyan? How can we know God's particular will for our life? Okay. Yung mga kalooban ng Diyos sa ating buhay, paano daw natin malaman yung mga kalooban ng Diyos sa ating buhay mga kapatid? Yun ang pag-aaral din sa gabi ito. Okay? Sabi nga, dalawa lang ang will dito sa mundo. Will ng Diyos at will ng tao. That's right. Okay? So, alin ang susundin? Alin po ang mangibabaw dapat? Yung will mo ba or will ng Diyos, mga kapatid? So, now, as a matter of general will of God, sa buhay natin ay yung magkaroon ng kaligtasan tayo. Alright? Doon sa John chapter 6:40, no? Ang magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. No? Doon sa Matthew chapter 7 verse 21, not all that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, That's right. but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Yun lamang gumanap sa kalooban ng Panginoong Diyos. No? Yung na ating Ama, no? Yun lang po yung makarating sa kalangitan. At kung ating alamin kung ano po yung kalooban na yon, yun po yun sa John chapter 6 verse 40. No, na ang tao ay dapat magkaroon ng kaligtasan. Amen? And then, mayroon tinatawag na
progressive will. Okay? Kumbaga, progressive sanctification. Yung will na pang-araw-araw na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alright? Ano ho ba yun? Yung to do good. No? Bilang mga anak ng Panginoon. Okay? So now, sa gabing ito mga kapatid, tingnan natin, how can I know? Paano ba natin malaman yung particular na kalooban ng Diyos sa buhay natin? Okay? So, sinabi natin kanina, una, maligtas. And then, kung tayo mananampalataya na, pagkatapos maligtas, ano po ang mangyayari sa atin? Dapat mabautismuhan. And then, we'll continue in the Lord. Okay, yun po yung command ng Diyos eh. Okay, doon sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Hindi nawawala yung baptizing them. No? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Alright, so, yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Okay, so now, sabi dyan, sa Acts chapter 9 verse 6, ang mga mananampalataya ought to pray. Sino po ang, ano dito, sino po yung pinag-usapan dito? Si Apostle Paul. Okay? So, tingnan mo ka, makakulang mic. Ha? Walang mic? Mic? Sa cube yan. Sa cube. Yun, meron na. Okay, ilaw. Ayun. Alright, so, doon sa Acts chapter 9 verse 6, every believer ought to pray. Anong klaseng panalangin ang gagawin natin? Tingnan natin. Sa Acts chapter 9 verse 6, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Okay? And the Lord said unto him, kay Saul, later on, naging Apostle Paul, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Now, so, katulad natin, bilang mananampalataya, ito din ang magiging katanungan natin. No? Lord, ano bang gusto niyo sa buhay ko, no? Na gagawin ko para sa inyo? Yan ang magandang tanong. Pagka ganyan ang tinatanong natin sa Panginoon, abay, talagang gagamitin ka ng Diyos para sa kanyang kalulutian, no? At gagamitin ka sa mga ministry, no? Sa gawain. Okay? So, katulad ni Apostle Paul, tinanong niya ang Diyos, Lord, ano ba ang gusto niyong gawin ko? Alright? At ginamit nga naman si Apostle Paul dyan. So, katulad natin, ganun din ang ating mga Lord, what will thou have me to do? Alright? So now, ayan, yung sinabi natin kanina yan, yung will natin, will ng Diyos, no? Okay? So mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, okay, sa letter B, the will of God in sequence, no? Kailangan sequence yan eh. Mauna mo na maligtas, hindi mauna mabaptize. Kundi mauna mo nang maligtas tayo, and then be baptized and continue in the Lord, no? Para gamitin tayo. Yun nga yung binanggit natin kaya doon sa Matthew chapter 28. Now, ang Diyos mga kapatid, He will reveal His will for our lives through the following means. Okay. So ano bang mga paraan ng Diyos na ipakita niya ang kanyang mga kalooban sa buhay natin? Una, the Bible. No? So, hindi mo malalaman yung kalooban ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Okay? Kung hindi po natin inaaral yung Biblia, ay hindi natin malalaman kung ano ang kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Actually, paano nga ba naman gagamitin ka ng Diyos kung hindi ka nga talagang nagbabasa? Okay? So, sa Biblia pa lang, diyan mo malalaman na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. In Psalm 119, 105, and God will never ever lead you contrary to His word. Kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin, okay? Ay dapat nagka-align talaga tayo doon sa kalooban ng Diyos eh. Kahit may mga plano tayo, may mga kalooban tayong gusto nating gawin sa buhay natin, pero ang Diyos naman kasi mayroon ding plano para sa buhay natin. Yeah. Na yan, kaya nga nagbabanggaan yung mga plano mo at plano ng Panginoon eh. No? Kaya nga, sa magitan ng salita ng Panginoon, yun pong magpapakita sa atin ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi ni King David, sabi niya, Thy word is a lamp unto my feet. Okay? Ilawan po ng aking mga paa. And a light unto my path. Okay?
Oh, di ba? Ito po yung liwanag ng aking daraanan. No? So, ibig sabihin, sa magitan ng Biblia o sa salita ng Panginoon, yun po ang magagabay sa atin para malaman po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Okay, pangalawa. Okay? Sa anong paraan ipapakita ng Diyos yung kalooban niya? Una, sa Biblia. Okay? Kasi paggabayan eh. Pangalawa, sa magitan ng Holy Spirit. Okay, in the book of Acts chapter 8:29 and 16:7 or in John chapter 16 verse 13, this comes through a firm witness in our hearts and will always be in consonance with the Word of God. Amen. Mga kapatid, the moment or the time na nung naligtas tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, alam naman natin ang Holy Spirit ay nagdwell sa atin. Okay? Nananahan sa atin yan. Ang ibig sabihin yan, it is now the Holy Spirit, sabi nga doon sa Corinthians, sa book of Corinthians, ay hindi ka po pagmamayari mo, kundi pagmamayari ka na ng Diyos. Bakit? The Holy Spirit is ang templo ng Holy Spirit ngayon ay ang ating sarili. No? The Spirit, the Spirit of God, beareth witness with our spirit, doon siya ngayon magkukontrol dapat sa buhay mo, mga kapatid. Kaya no wonder, pagka may isang bagay ka na gagawin mo, na yan ay hindi naka-align at hindi sa kalooban ng Panginoong Diyos, ay mayroon pong magpo-convict sa'yo, may magpo-convince sa'yo na yung ginagawa mo or yung gagawin mo pa lamang ay hindi tama. Bakit? Kasi hindi kalooban ng Diyos yan eh. Remember, ang kalooban ng Diyos sa atin, maligtas, at nung naligtas tayo, ang kalooban ng Diyos sa atin ay to do good according to the glory of God. Remember that, no? So, paano may pakita yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? Kanina ay sa Biblia o salita ng Panginoon. Ngayon ay through the Holy Spirit. Yan ang tinatawag, mga kapatid, na the prompting. The prompting of the Holy Spirit. Yung guidance of the Holy Spirit. Ang iyong gawin lamang ay makipag-cooperate ka sa Holy Spirit. No? Kasi pag hindi ka makipag-cooperate sa Holy Spirit, kung ano ang gusto ng Diyos, ay iba ang gusto mo, yan po ay yung sinasabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 30 that grieve not the Holy Spirit of promise whereby ye are saved unto the day of redemption. Okay? Mga kapatid? So, ganun siya. So, the will of God can be revealed in us through the Holy Bible and yung pangalawa ay Holy Spirit. Katulad ni Philip, the evangelist, doon sa Acts chapter 8 verse 29, ay he was guided by the Holy Spirit to go to the eunuch and explain him the gospel of salvation, mga kapatid. Amen? So it is the Holy Spirit who guided. No? In John 16:7 and in John 16:13, dito pinaliwanag o sinabi mismo ni Jesus Christ that when the time He will ascend into heaven, ipapadala niya ang comforter or the another name of the Holy Spirit. Bakit? Kasi ang Holy Spirit kasi, mga kapatid, yun po yung maggagabay sa buhay natin. Amen? So, para malaman natin at magawa natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, the Holy Spirit guided us. The Holy Bible guided us. No? Okay? Amen? Now, in Psalm chapter 37 verse 23, mga kapatid, alam naman natin tayo mga ligtas. Why? Because we have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Now, noong naligtas na tayo, mga kapatid, kung nagpapatuloy-tuloy tayo sa pag-aaral salita ng Panginoon, malalaman mo talaga na, ano sabi dyan sa Psalm chapter 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His way. A good man means a saved person, isang tao na mananampalataya, no? Ang steps or ang lakad ng isang mananampalataya, mga kapatid, is ordered by God. Ang Diyos po ang naggabay niyan. Okay? And He delighted in His way. Okay? Provided na talagang makikiayon ka sa kalooban ng Diyos, makikiayon ka kung ano ang prompting ng Holy Spirit. Simple naman ang prompting ng Holy Spirit eh. Napakasimple lang. Okay? Ang prompting ng Holy Spirit sa buhay natin is to do what is good. Okay? To do what is right before the Lord. Kung alam natin na hindi tama, ay huwag natin gawin. Kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon, iyon po ang gagawin natin. Amen? So, paano ba? Example. Okay. Bilang mga
anak ng Diyos, tayo, hindi tayo exempted sa mga pagsubok na tinatawag. No? Mayroong mga test sa buhay natin. Halimbawa, tinitest yung pananampalataya mo sa pamagitan ng isang babae. Alam mo naman na hindi kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng babae because you are already married. Okay? So, ang prompting ng Holy Spirit sa'yo is not to do it. Okay? Pero bakit mo ginagawa pa rin? Di ba? So, yan ay isang prompting ng Holy Spirit, pero kumontra ka. Okay? Ganun yan. Now, number 3. In the book of Proverbs chapter 11 verse 14, okay? Sa ano pang paraan na ipakita yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? The blank of others, the counsel of others. Yan, ibig sabihin. First, the Holy Bible, then the Holy Spirit, and the counsel. Ano po yung counsel? Sa Proverbs 11 verse 14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Mga kapatid, alam nyo, ang sinasabing counsel dyan, council of elders yan. Council of elders, mga pastor, mga elder sa isang gawain. Kung sa Israelites pa yan, mga council of elders of the Israelites na nakakaalam sa salita ng Panginoon. Okay? Now, so, pag marami kasing council, no, inside the congregation, makakita mo talaga yung wisdom. Lalabas at lalabas yung kung ano dapat ang gagawin ng isang, halimbawa, sa isang bagay na mapag-usapan. So, lalabas at lalabas kung ano talaga ang the best, no? Alright? 2 heads is better than 1 nga raw sabi no? So, mas biblically speaking, pag counsel ang pinag-usapan, there is always safety. Bakit? Kasi, di ba, sabi nga, united we, ano ba yung sinabi? United we stand, divided we fall. Di ba? So, natural. Pagka divided ng isang grupo, kanya-kanya lang, ay wala po talagang success doon. Na walang victory doon. Kahit nga sa basketball pag isang tao lamang ay talagang mapapagod yan. Kailangan team talaga. Na? Team talaga ang isang, the same way sa paglilingkod bilang mga anak ng Diyos. No? Okay? So, paano ipakita yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Una, sa salita ng Panginoon or the Holy Bible. Pangalawa, from the Holy Spirit. And then pangatlo ay from the wise counsel. No? Okay? Now, pagdating sa kalooban mga kapatid, no? Pag sinasabi mong counsel, pag mga counsel mga kapatid, hindi po nawawala yung your parents, your pastor, your church. Okay, number 1, doon tayo sa parents. Alam naman natin na ang mga magulang natin ay wala namang magulang talaga na nagtuturo or nagsasabi sa mga anak para mapapahamak yung mga anak, no? Wala namang mga magulang na ipapahamak yung mga anak Kundi ang kagustuhan ng mga magulang ay mapabuti ang mga anak. Biblically speaking, ang kagustuhan ng mga godly parents ay magkaroon ng kaligtasan ang mga anak. Di po ba? Pero sadly, may mga bata talaga, mga anak talaga na nasuwael at matigas ang ulo, ayaw sumunod sa mga magulang. Na hindi nila naunawaan na ang counsel or ang payo, no, ng mga magulang na kung saan mga eksperyensyado po yan, yung mga magulang na hindi mananampalataya, may experience na yan How much more sa isang mga magulang na mananampalataya? Okay? So, pag ang mga magulang, mga mananampalataya, mga kapatid, the wisdom that they can give to their children ay godly wisdom. Alright? In Ephesians 6:1, dapat nga ang mga anak, anong gagawin ng mga anak? In Ephesians 6:1, ano sabi? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yun pala yung ano ng anak ko Yung anak ko babae, yun ang nabanggit niya pala sa akin yun ang memory verse. Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yun talagang tama Okay? Alright? Kasi alam mo, yung mga magulang natin actually, when we talk about structure, no, inside the church, first,
The head of this church is Jesus Christ, and we are the church. Inside the family, our parents is the head, and we children is the pictures of the church. No, andyan yung father as the head of the family, and then wife is a submitting wife unto unto her head. Okay, and we children are to obey our parents. No. All right. In Proverbs 3:1, my son. No, kung parents pag-usapan natin, my son, sabi. Anak ko, forget not my law. Ano ba ang law or batas ng mga magulang para sa mga anak? First, to bring them unto the Lord, to nurture them unto the Lord, okay? To teach them the law of the Lord, the commandments of the Lord, to be obedient unto their parents, ganon. Yun ang mga magulang. In Proverbs 3:2, for length of days and long life and peace shall they add to thee. Oh, di ba sinabi nga doon sa Ephesians na pagka sinunod mo yung mga magulang mo, bakit? Para humaba ang buhay mo. Okay? That your life may prolong in the land. Pagka sinunod mo yung pagpunod thy father and thy mother, okay, or sundin mo yung mga magulang mo, so that your life may prolong in the land. Ngayon, pag hindi mo pala sundin ang mga magulang mo, ikaw na anak, mapaiksi talaga ang buhay mo. Okay? Mapaiksi ang buhay mo. Bakit? Hindi mo sinunod ang magulang mo eh. Oh. Di ba? So, pag counsel na pinag-usapan, alam natin, ang ating mga magulang ay mayroong mga wise counsel yan. Alright? Lalo na pagka mga godly yan. Bakit? Godly counsel ang ibibigay nila sa mga anak nila. Amen. Alright. In Proverbs 3:3, let not mercy, truth forsake thee, bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Okay, hear ye children, the instruction of your father, and attend to know understanding. So, your parents, hindi talaga dapat natin yung baliwalain yung mga magulang natin. Bakit? Counsel come from them. Pangalawa, sa mga pastors. Okay? Sadly, ay kayo ay hindi ninyo nirespeto yung mga pastor nyo. Okay? Mas magaling pa kayo sa mga pastor ninyo. Yun ang isang nakikita natin. Kala ninyo, yung wala kayong mga respeto sa mga pastor nyo, hindi po mabuti yun. Okay? Dapat sinusunod nyo ang mga pastor nyo. Binibigyan nyo ng pagpapahalaga, binibigyan nyo ng respeto, dahil pag yung mga yan napagod yan, wala nang magpapastor sa inyo. Oh. Kayo na lang maging pastor diyan, di ba, pastor? Di ba? Okay? Ganun 'yan eh. Bakit? Kasi pagka hindi niyo sinunod yung mga pastor niyo sa mga simpleng mga mga simpleng tawag ito, yung gawain o kay mga utos, magigrief ang pastor diyan. Pag nagigrief yung head ninyo, it will not be good to the body, or it will not be good to the church. Kasi pag once na ang pastor niyo ay ma-burden na yan, ang kasunod niyan, watak-watak na. Ganun ho ba? Baga gusto niyo ang i-leader niyo dito. Alam niyo na. Oh. Si Ronnie. Di ba? Pastor. Baka gusto niyo di ba? Ganun yun eh. Di ho ba? Okay, anong sabi dyan? When we're talking about pastors, sinusunod natin po yan. Inirespeto po natin yan. Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your souls. Okay? As they that must give account. Kasi accountable ang mga pastors sa inyo eh. Okay? Pag anong mangyari sa body, ang pastor po mananagot noon sa Panginoon. O sabihin naman ng pastor, hindi nga ako sinunod ng mga yan, Lord eh. O ano bang gagawin ko dyan? Eh, napakasuwain ng mga yan. Eh, hindi nga ako narespeto niyan. Hindi nga ako sinusunod ng mga yan. Oh, yung iba nga, mga pastor doon sa Amerika, pastor. Ano eh. Suicide na raman nila eh. Katapos ng preaching. Di ba? Grabe yan, no? Oh. Ano sabi dyan? That they may do it with joy. Pag ang pastor nyo ay masaya na naglilingkod sa inyo, okay, ay mabuti po yun. May kagalakan. And if not, it will be grief. Grief means sorrow.
And it will be what? Unprofitable for you. Hindi po kapaki-pakinabang sa bawat isa. Pagka pastor nyo umiiyak na or dahil sa tigasan ng mga ulo ninyo, ay hindi po mabuti sa inyo po yon. Hindi mabuti. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos yan eh. Okay? Nakikita ng Panginoon yun. Alright? Oh. So, when we are talking about councils, una, the parents, pangalawa, the pastors. And sunod, the church. Okay? Alam naman natin na inside the church, there are elders. There are pastors. Okay? Sila po, sa mga pagdating sa mga kababaihan, mayroon pong mga tinatawag na mga ladies, mga virtuous ladies kung tawagin. No? They can be called a church councils. Bakit? The purpose of the councils is to give good advice. To give advice that is came from God, came from the Word of God. Okay? So, ganun po yon, no? In Acts 15:25, ang sabi dyan, it seemed good unto us being assembled with one accord. With one accord. One accord means nagkakaisa. To send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul. Kita mo yan? So, dito, yung the Church of Antioch, when they commissioned the Apostle Paul and Barnabas for the furtherance of the gospel, para lumaganap yung ibanghelyo ng kaligtasan, mga kapatid, alright, they sent the chosen men, Barnabas and Paul. Now, that kind of counsel or that kind of wisdom, saan po nanggaling? The church council. Okay? Apostle Paul is a member of the Church of Antioch. Alright? And the Church of Antioch, ito po yung daughter church ng the Church of Jerusalem. Okay? In Acts 15:28, for it seemed good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Mga kapatid, yung laying hands, ginagawa talaga yan, lalo-lalo na pagka mag-ordination. Or mag-send ng missionary. Nagle-layhan talaga yan, pinapanalangin nila. Because it symbolizes, may kapangyarihan ba yung layhan? No. It symbolizes the authority of the church. Okay? The authority of the church. Bakit? The authority of the church, katulad nan from the church councils, pinadala si Barnabas and Apostle Paul for the spreading of the gospel. Amen? So, ang kalooban ng Diyos ay pinapakita saan? Una, sa Biblia. Pangalawa, sa Holy Spirit. Pangatlo, sa ating council. Ang mga council naman, it composed of your parents. Godly parents can give godly wisdom or godly counsels. And then pangalawa, mga pastor. And then pangatlo ay church councils. Amen ho ba mga kapatid? Okay? Gusto niyong malaman ng kalooban ng Diyos para hindi na kayo magtanong na, Brad, pastor, ano bang kalooban ko talaga ng Panginoon sa aking buhay? Tinatanong mo, magsimba ka na magsimba. Iyon po ang kalooban ng Diyos sa iyo at matuto ka at nang magamit ka. Ganon po yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi naligtas ka na Yung mahirap, nung naligtas ka na, wala ka naman. Hindi naman ganyan kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, maligtas, mabaptize, at magpatuloy. Yun po yun. Yun po yung purpose ni Jesus Christ sa buhay natin. Yun po yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Alright? So, ano pa? Paano pa ipakita ng Diyos yung kalooban niya sa buhay natin? Yung tinatawag na number 4, the providential leadings of God. Providential meaning godly leadings of God. That is through circumstances. No. Sa buhay natin mga kapatid, alright? Minsan magtatanong ka may mga pangyayari sa buhay mo na minsan hindi mo maunawaan. Later on, maunawaan mo na lang na inaalaw ng Diyos yan na yung mga pangyayari sa buhay mo, nangyari sa buhay mo, in order for you to what? Number 1, to learn in that kind of event or circumstances. Number 2 is to strengthen you. Okay? Para patibayin ka. Isang kalooban ng Panginoon yun Yung kalooban ka, isa sa kalooban ng Panginoon, yung minumuldi ka. Nililid ka. Okay? Ganun yan. Minsan magtanong ka, bakit maraming problema nangyari sa buhay ko? Wala namang ano ba ginagawa kong kabulustugan sa Panginoon? Pero yet, may nangyari sa buhay mo na hindi maganda or ganito, ganyan. Yung pala, that is the trial of that is the
testing, no, of your life, no? Bakit? Kasi ginagabayan ka ng Diyos eh. And part of it is, this is how God teaching you, no? Sa buhay mo. This is how God molding you for a greater purpose. Kumbaga, yan. Okay, in Psalm 27:11, panalangin ni King David, sabi, teach me the way, O Lord, and lead me in the plain path because of mine enemies. Mga kapatid, sa buhay natin, maraming mga enemies. Alright? At ang pinakamasaklap na kalaban mo, yung sarili mo. Yan ang mahirap na. Masaklap na kalaban mo, yung sarili mo. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, diretso, tapos ikaw naman paorong. Okay? Yan ang mahirap. Alright? So here, if you want to know the leadings of God sa buhay mo, yung tinatawag na providential leadings of God, you might ask God to teach you the way. And believe me, God will teach you the way. And the Lord will show you the way. Alright? Even in the midst of the enemies, marami naman talaga tayong kalaban, hindi naman natin alam eh. Hindi nga natin nakikita si Satanas, hindi nga natin nakikita yan eh. Alright? Alright? So, we are asking God for the right way sa buhay natin. Okay, yung apat na yun, sabi dyan, when these four things all harmonize and point in the same direction, we may be certain of God's guidance, meaning you align yourselves unto God's will. Ano yung apat na yon? Okay, una, the Bible, nagbabasa ka ng Biblia. Pangalawa, Holy Spirit, nakipag-cooperate ka sa Holy Spirit, kasi gag-guide yan eh. May prompting yan eh. Number 3, the wise counsels, or the counsels of elders. And counsels is composed of parents, your pastors, and your church counsels. At ang pang-apat ay yung providential or godly leadings of God sa buhay natin. Amen? So pag yan ay natutunan natin, we are very sure that we are in the will of God. Kaya hindi ka na pwede magtatanong-tanong pa. Ano bang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Okay? Magbasa ka kapatid ng magbasa. Salita ng Panginoon. And pray. And do what is right. Yan po ay resulta ng nasa tamang kalooban ka ng Panginoon. Amen? Amen. Okay. Next. Is it possible for me to reach a stage of sinless perfection? Very simple. Mga kapatid, wala pong perfecto. Lagi niyong tandaan yan. Pagka mananampalataya, bakit hindi tayo perfect? Kasi po, nandito po tayo sa sinful nature pa natin. Nandito pa tayo sa sinful flesh natin. Wala pa po tayo sa glorified body. Alright? Ang glorified body, mga kapatid, darating na lang po yon kung sa atin, sa panahon natin, ngayon, yung glorified body natin, when we will be in rapture. Okay? Kasi ito, maiiwan tong katawan to, wala to eh. Corruptible to eh. At the twinkling of an eye, we will be all changed. We all be changed from corruptible body into glorified body or incorruptible body. Okay. In Galatians 5:17, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Okay, tama? Ang flesh at saka ang spirit na nandoon sa ang Holy Spirit na nandoon sa spirit natin, nandoon nakipag-work. Okay? And the flesh resisted or lusted against. Ganun po talaga yan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 7, na kung saan there are two members in my body warring each other, nakipagira. They are fighting each other. Ganon. Kung ano ang gusto ng laman mo, iba naman ang gusto ng spirit mo. Okay? Di ba? Ganon siya. So, mga kapatid, ang tanong, is it possible for us to reach unto the stage of sinless perfection? Hindi po. Siguro sinlesser. Pwede. Sinlesser. Yung perfection, pwede nating i-paraphrase as what? Mature Christian. Hindi perfect, kundi mature lamang. Alright? Bakit? Kasi alam niyo kung bakit?
Doon sa book of 1 John kasi 1, 8, 9, and 10, pagka sinabi kasi natin righteous tayo at magiging perfecto tayo, ginawa po nating sinungaling ang Panginoon. Niloloko lang po natin ang ating mga sarili. Alright? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ang katotohanan wala sa atin. Bakit? Niloloko natin mga sarili natin. Pangalawa, we make Him a liar. Ginawa natin sinungaling ang Diyos. Okay? Bakit? Kasi ang katotohanan mga kapatid, doon sa Romans 3:4, God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. Okay? Ibig sabihin, God is holy and man is sinner. Yan pong ibig sabihin yan. Okay? So, hindi po talaga natin marating yung tinatawag na sinless perfection. Kasi si Jesus Christ lang po talaga ang perfect. Okay? Sabi nga, si perfectos perfecta, mga pangalan lamang nila yun eh. Yet they are still sinner like us. But ang kagandahan lang sa atin, when we get sin, as long as we ask forgiveness from the Lord sa kasalanan natin, God is faithful and also He's just. Okay? Faithful to forgive us, but He's just. Pag nagagawa ka ng kasalanan, the consequences of your sin is in motion. Is in motion. Okay? Kahit pinatawad ka na ng Panginoon. Alright? Ang kagandahan lamang, pag nagkasala tayo, ang Panginoong Hesukristo natin ang siyang nag-advocate sa atin. Ibig sabihin, ang namamagitan sa atin. At talagang tiyak na patawarin tayo ng Panginoon. But it is not a license, being a saved person, okay, being the children of God, that you will sin and sin before the Lord. Na magkasala ka na magkasala, you'll keep on sinning. Na, baka mamaya, hindi ka ligtas mga kapatid. Alright? So, ganun po yun. Amen? One of the most victorious Christians of the time, si Apostle Paul. Bakit? Doon sa Romans chapter 7, verse 15, siya ang walang papatunay. Gusto kong bumayad pero hindi ko magawa. Kaya sabi niya, ni Apostle Paul, for that which I do, I allow not. Ang dapat niya gawin, hindi ko ginagawa. For what I would, that do I not. Kung ano gusto niya gawin mabuti, hindi naman nagawa. But what I hate, yung kinaputan niya, that do I. Yun ang ginawa ko. Okay, kita mo, baligtad? Di ba? Bakit? That is how the nature of a being sinful man. No, ganun talaga eh. Alright? Yan talaga, yan tinatawag na the sting of sin. The sting of sin, yung kamandag ng kasalanan. Okay? Grabe. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Akala niya tama yun eh. Now then it is no more I that do it. Hindi na ako, but sin that dwelleth in me. Kita mo? Pwede pala sabihin natin, anong ginawa mo? Kasalanan ka na. Naku, kasalanan yun ang gumawa. Hindi ako. Rarason ka pa eh. No? Kaya sabi ni Apostle Paul, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Wala talagang mabuting bagay. Sinful nature kasi. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Mga kapatid, kung anong bagay na gusto mong gawin na mabuti sa harapan ng Panginoon at hindi mo ginawa, yan ang patunay na there is two member in your body warring each other. Naglaban-laban. At ang mahirap sa buhay mo bilang anak ng Diyos, ang nananalo lagi, yung sinful nature, ang saklap nun. Dapat ang nananalo lagi sa buhay mo, yung divine nature po natin. Okay? Ganun yon. Kaya no wonder, may mga consequences kasi yan eh. Pag once na, yung bulastog ka talaga, yung tigas ulo, stubborn, makikita mo sa buhay mo, nagsasuffer ka. Kasi consequences yun eh. Makikita mo naman eh. Lord, bakit ako nagsuffer? Ngayon, evaluate mo ngayon ang buhay mo. Yun nga pala, may ginawa kang hindi mo ganun. Lord, bakit ako nagsuffer? Wala akong ginagawang masama. Simba naman ako, ganito, ganyan. Okay naman, maganda naman giving ko kahit papano, ganito, ganyan. Tapos wala naman bang nangyari? Yun pala testing. Ang mahirap niyan kung nadamay kasi ginawa niya. Yun ang mahirap yun. Okay? Okay. So, kailan po talaga tayo makalingkawas? O kailan tayo
makalaya doon sa mga ganong mga kapatid. Pag tayo namatay na, yan naman talaga yun eh. Di ba? Kasi magkaroon tayo ng glorified body. Pag ma-rapture tayo pero pag mamatay tayo na, hindi pabalik Panginoon, dito sa namatay na langit, pero wala pang glorified body. Bakit? So lamang po yon na nandoon ka sa kalangitan. Okay? Alright? Now, sabi dyan, Romans 7:24, O rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Sino ho talaga? Kundi ang Panginoon. Yan ang sinasabi natin kanina. Pagka magkaroon na ng rapture, ganito mangyari. In a moment, in the twinkling of an eye, ano bang tawag ng twinkling of an eye? Isang kisap mata. At the last trump, kaya nga hinihintay natin kung kailan uugong eh. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Yung mauna muna sa atin pagdating ng rapture, and we shall be changed. Tayo naman, we shall be changed. Okay? Mabago tayo from corruptible body into an incorruptible body. Glorified body kung tawagin. Okay? For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put in immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Yung kasi, sabi kanina, paano tayo makalaya sa the body of death natin, no? When we will have a glorified body. All right? Amen mga kapatid? Kaya nga sabi, death, where is thy sting? Saan ka mandag mo? Grave, where is thy victory? Wala. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo po ang ating katagumpayan in everything. Amen mga kapatid? Okay? Even from the law, from the death, it is the Lord Jesus Christ. Amen? Now, another question. Okay na. So, marating ba natin yung sinless perfection? Hindi. But at least sinlesser mga kapatid. Amen? Another question. What should I do about my worries? Sino ba namang hindi anxious? Lahat tayo mga kapatid ay dumaraan talaga sa point ng buhay natin na tayo ay nag-aalala. Okay? Nag-aalala. Sino ba namang hindi nag-aalala? Lalo-lalo na pag dumating ng si Bagyong Judith, si Bagyong Juna, grabe. Di ba? Talagang mai-stress ka. Di ba? Kami nga ni Brother Lemuel, palakasan pa, damihan tayo ng stress, Brad. Sa stress ni Brother, hindi na nakalimutan niya. Hindi na nalalaman, cellphone na, nalaglag na Stress yan? Grabe. At ang patunay sa stress, Brad, pag bumasa yung tayo mo, yan. Pag tubig na lang yung itinayo, Brad. Grabe yung stress mo niyan, sigurado. Madalas nga. Ganun yan. Kasi, sino ba namang hindi ma-stress pag nandyan na si Juna? Naku, bukas darating na si Juna. Si Judith, bubukam sa Makalawa. Grabe. Sakit kaya sa ulo. Okay? Pero ipasa Diyos mo yan, Brad. Pasa Diyos natin ng mga worries natin. Sabi dyan, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for He giveth His beloved sleep. Mga kapatid, yung worry para isa sa mga ng worry, yung ang buhay mo, yung hindi ba, pagdating sa, katulad niya, no? Yung mga ilgatin, nako, dapat mag-alala tayo pala dyan. Kasi nga naman, hindi naman kalooban ng Panginoon kasi yan. Okay? Alright? Okay, so now, in Romans 8:28, mga kapatid, sa buhay natin, bilang mga anak ng Diyos, we all know that all things work together for good. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin, okay? Pero minsan talaga nag-worry yung tao, no? Pero may sinasabi na, sabi nga, worry is the absence of faith. Pag wala ka pananampalataya talagang mag-alala ka.
Pero pag may pananampalataya ka sa harapan ng Panginoon, like example sino? Si Abraham. Nang sinabihan siya ng Panginoon, mga kapatid, na dalhin mo yung dalhin mo yung anak at punta kayo doon sa lugar na sa Mount Moriah yun eh. At doon ka maghandog sa akin ng maghandog kayo doon sa akin. At magdala ka ng panggatong pambihira. Si Isaac tong dala-dala ko Sino kay alay? Pero alam niyo doon sa book of Hebrews, bago ginawa ni Abraham yon, hindi pa niliwanag doon sa Old Testament eh. Doon lang sa book of Hebrews talaga chapter 11. Doon lang pinaliwanag talaga na si Abraham, nakikita niya na kaya kahit dinala niya si Isaac doon sa Mount Moriah, si Abraham, he already see, by faith, alam niya na ang Diyos talagang magbibigay ng iba talaga panghandog. Alam niya na. Kaya no wonder, dinala niya ang anak niya. Kung anak ko i-offer ko yan, walang problema. Pero alam niya na. Tingnan natin. Alam niya. Mayroon doon binanggit talaga Hebrews chapter 11. Okay. Yan. Hebrews chapter 11, verse 17. Okay. By faith, Abraham, when he was tried, by faith, nauna faith offered up Isaac, and he that hath received the promise offered up his only begotten son, of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called, accounting that, ito yung kasagutan, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in what? In figure, mga kapatid. Yan ang alam na kasi niya hindi alam na sa sarili niya by faith na talagang ang Diyos ay magbibigay ng iba dyan. Kaya no wonder nung ambain na ng kutsilyo yung anak niya, nang tabak yung anak niya, ay talagang ang Panginoon, no. Wag. Bakit? Yung ram doon na sumabit yung sungay niya sa ticket, yon ang i-offer mo. Okay? Amen, mga kapatid? So, yan ang napakaganda. Balik tayo sa pag-aaral, Brad. So, mga kapatid, what we are going to do with our worries? Why worry? Ibigay natin sa Panginoon. Maglingkod ka lang. Maglingkod ka lang talaga ng tapat sa Panginoon. Be faithful unto God. And all your worries, ibigay mo sa Panginoon yan. Magugulat ka na lang, paano mo nalagpasan yan. Amen. Okay? Ganun yan. Bakit mga kapatid? Ang without faith, it is sin. Yung wala kang pananampalataya, yung nagdududa ka sa harapan ng Panginoon, it is a sin. In Romans 14, 23, and he that doubted is damned, if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is what? Is sin. Pag wala kang pananampalataya or wala ka sa pananampalataya ginagawa mo sa buhay mo, it is kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Hebrews 3:12, at take heed, bantayan mo, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Kita mo yan? Pagka may unbelief ka sa buhay mo, it is sin before the Lord. Bakit? Napakalaki ng Diyos mo, napakamakapangyarihan ng Diyos mo. Okay? Maano ang Diyos mo? Supplier of everything yan. Jehovah Jireh nga yan Bakit? Because God supply. Okay? God provides. Okay? God is our God of provision. Alright? Magiging tapat ka lang sa Kanya. Yun lang hiningi ng Diyos sa iyo Be faithful unto Him and He will do His powerful thing sa buhay mo. Amen? So, what we should do about our worries? Isa pa, cast unto the Lord. Casting all your care. All your care. Lahat ng mga care mo sa mundo. Care, maraming care na care na sabon or care na or ano bang care yan. Okay. Alright. Yung mga care mo sa buhay mo, bigas, ulam, gatas,
pera, load, cellphone. Yun po yung mag-care mo sa buhay mo eh. Kaya nga sabi ng Diyos, be careful for nothing. Be careful for nothing kasi ito, nothing to eh, sa harapan ng Panginoon eh. Okay? Casting all your care unto the Lord and He will care for you. What about, Brad, if I will say, I don't care? I don't care, ha? Anong sabi mo, I don't care? Even if you don't care, but God still cares. Kaya nga, pag if you don't care, subukin mong you don't care kung saan-saan ka pupunta. Pag anak ng Diyos ka. Because God cared for you, dadalhin ka pa rin sa church. Ay, kung matigas talaga ang ulo mo, baka tigukin ka na ng Panginoon. Kakatisuran ka na lang eh. Wala ka na sa hulog eh. Mga kapatid, be faithful unto the Lord lamang. Yun lang ang kagustuhan ng Panginoon. Be faithful unto the Lord and He will take care of everything sa buhay mo. Ano ba sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33? Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. O, di ba? Sabi dyan, we are to be careful for nothing. Doon sa Philippians. Be careful for nothing. Yung care natin, full of cares, anxious sa buhay natin. By prayer, do it into the Lord. Lord, wala po akong cellphone. Apakan ng sakyan, nasagasaan. Bibigyan ka ba ng cellphone ng Panginoon? Ganyan. Lord, ganito. Ako nga nanalangin nga ako I-zipper yung bunganga ng amo ko At nangyari nga naman. Ilang linggo nga lang. Ilang linggo lang. Bumalik na naman. Nabuksan Lord yung zipper ulit. YKK kasi yung brand. Local. Grabe na. Anak ka ng Diyos Be bold. Manalangin ka. Be specific. Lord, ito talagang nagpapaano sa akin. Ganito, ganyan. Wala akong pera. Ganito, ganyan. Di ba? Ganyan. Ay talagang tutulungan ka ng Panginoon. Magugulat ka lang, maraming pautang sa iyo, Brad. Parang pag dumating naman ang due date, patay ka na naman. Ganun talaga bira. Ay nako, iwan ko ba? Kailan ka bumalik ng Panginoon, no? Hindi na tuloy yung Ukraine at saka Russia Alright? Hirap, no? Ay nako. Malayo pa. Sabi nga Dr. Salva, 2025 daw. Ay, sa 2025. Ako naman, 2024. 24, 25. Ganun lang yun. Okay. Mga kapatid, what should we do about our worries? Bigay mo sa Panginoon yan. Maging tapat ka lang sa Panginoon. At ang Panginoon ang mag-ayos yan. Okay? Yan yung sinabi doon sa Matthew 6, 25, 34. Yung Matthew 6, chapter 6, verses 25 to 34, yung mga sinasabi ng Panginoon, buksan mo nga Brad. Okay, tinan mo. Matthew 6, 25 to 34. Yun yung mga yun yung mga katuruan ni Jesus Christ about worry. Kasi ang tao worry. I will be worried about tomorrow. Lord, anong gagawin ko bukas? Wala akong pagkain. Bihira ka. Hindi mo nga alam kung aabot ka bukas Sabi diyan ng Panginoon, si Jesus Christ, therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Mga kapatid, importante po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung mga bagay-bagay na yun, wala yan example nga niya, mga fowls sa air. Hindi naman sila tatanim. Hindi rin sila umaani. Ang ginagawa ng mga fowl, kain diretso. Pero hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon. God feeded them. Bakit? If God did not feed them, patay na yung mga yan. Patay na yung mga yan. But God feeded them. Okay? Are you not bitter? Are you not much better than they? Ay, mahalaga ang tao kaysa mga hayop. Pagdating nga ng pagdating nga ng rapture ang mga tao ang na-rapture, ang mga hayop di naman Ang espiritu ng hayop, diretso na naman sa lupa yan kasamang mga mamamatayan Pero ang tao, ang kaluluwa ng tao pag namatay, may destination Bakit? God love man. God loves you. At namatay si Jesus Christ para sa tao, hindi namatay si Jesus Christ para sa mga hayop. Tapos ginagawa ng Diyos ang mga hayop. Ano kaya yan? Okay? Di ba? Uy, ayos ba? Nagaganon pala pagka inaano to. Mukha na rin pala.
Kaya nga sabi dyan, sa 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin talaga natin ang Panginoon. Okay? Mahirap man, pero unahin pa rin natin ang Panginoon. Masakit man, pero unahin pa rin natin ang Panginoon. Mabigat sa kalooban, unahin pa rin natin ang Panginoon. Oh. Di ba? Masakit man sa bulsa, pero unahin pa rin natin ang Panginoon. Oh. Ganun talaga eh. Oh. Unahin natin ang Panginoon. Be faithful unto the Lord so that He will be faithful unto you. Okay? Ganun yun. Okay, balik sa ating pag-aaral. Kunti na lang. Just give me 5 minutes. Oh, sa mga trials, sa mga pagsubok ng buhay natin. Oh, ito. Oh, yan, last na. Alam niyo, mga kapatid, yan. Ang trial sa buhay natin, klase-klase yan. Number 1, some trials come from Satan. Bakit? Kasi ang pagsubok, si Satan talaga gusto kong subukin yan. Kaya nga, hindi po pwedeng pahinahina tayo eh. Kaya kailangan natin lagi tayo nanalangin sa Panginoon. Lord, do not let me into temptation. Bakit? Si Satan talaga nandyan yan. Ititim ka talaga niyan. Yan ang trabaho niya. Yan ang ministry niya. Kasi he will try to recruit as much as many people na sasama sa kanya. Hindi pa siya kontento eh. Billion-billion na nga yun sa kanya eh. Mas marami nga sila kumpara sa atin. Okay? Hindi. Kasi he knows that his time is shorter and shorter. Okay? Paiksi na ng paiksi ang buhay niya eh. Ang oras niya eh. Kaya gusto niyang manggulo, gusto niyang mag-recruit ng marami, at baka mga kapatid ay isa ka sa na-recruit. Para bang pyramiding ba? Parang networking. Okay? Some trials came from Satan. No? Kaya tayo, nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay natin because Satan tempted us. At nag-give in ka naman. Oh. Alright? Some trials came from other people. Yung tinatawag na, yung because of what he had done, nadamay ako. Oh. Yung tinatawag na cursed by associate. Wala ka naman ginawang ano. Ano ba ginawa mo kapatid? Bakit nadamay ka dyan? Eh kasi nga po, pumasok ako doon. Wala naman akong ginawa. Pumasok lang. Oh, nakiusyuso. Talagang apektado ka. Meron ka nun. Because of what the others is doing, nadadamay ka. Kaya nagkaroon ka ng pagsubok. Kaya nagkaroon ka ng problema, trial sa buhay mo. Bakit? Sa ginawa niya. Eh, sama-sama ka kasi. Dapat hindi, alam mo na drug lord yung kasama mo, sumama ka pa sa kanya. Choppy yung sabong na sila. Oo. Yan ang mahirap. Alam na nga na beer house yan dyan. Tapos pumasok ka. Bakit? Kasi Brad, gusto ko subukin yung pananampalataya ko. Ay, naka na naman eh. Nagdadahilan ka eh. Okay? Alam na nga na mapahama ka, klaro na yan eh. Bakit ka pupunta dyan? Umiwas ka na. Hindi yung... Brad, kasi ingatan ako ng Panginoon eh. Oh, ganito, ganyan. Yung pison yung kaharap mo eh. Babagayin mo yan. Oh, ay nako, hindi ganyan po kapatid. Mali po yun. Oh. Some trials are what? From our own doing. Because of our foolishness, our own kabulustugan natin o ginawa natin sa buhay, kaya nagkaroon tayo ng problema sa buhay natin. Okay? Consequences of what we have done. Okay? From our own doing. So una, from Satan's temptation. Pangalawa, from other people and from our own doing. And then, some trials from life in general. General speaking, talagang wala eh. Halimbawa, because of pandemic, talagang in general sense, because of the evil invention of other, diba? Makaiwas ka ba? Hindi ka makaiwas, pero ito lang ang kagandahan mga kapatid. Sa gitna ng mga pagsubok na yan, malalaman, makikita mo how God is in control sa buhay mo. Okay? Patuloy ka pa rin maging tapat. Kung nagkasala ka, humingi ka ng patawad sa Panginoon. Kung ikaw ay nadamay dahil sa kagagawan ng mga ibang tao, humingi ka ng patawad sa Panginoon.
Kung ikaw ay na overcome sa temptation ni Satan, humingi ka ng patawad sa Panginoon at bumalik ka sa paglilingkod, kapatid. Ganun lang. That's how to be faithful in the Lord. Okay? Dumating ang pandemic sa buhay natin, be faithful unto the Lord and still makikita mo how God take cares of you. And then, the other trials from our Lord. Amen. Yan, maganda yan, no? Kasi, nagkaroon ka ng problema because the trial of your testing in life, okay? Testing ng buhay natin because of our faithfulness, because God want to mold us, to shape in us, kaya nagkaroon tayo ng problema sa buhay natin. Abay, napakaganda noon. And then, ang trial sa buhay natin kasi, when God tried us, katulad ni Job, no? When He had tried us, we shall come forth as what? As gold. Yun sa Job chapter 23 verse 10 yun. Okay mga kapatid? No? Sabi dyan sa 1 Peter 4:12, Beloved, sabi, think it not strange concerning the fiery trial. Fiery trial sa buhay mo, huwag mo nang isipin na estranghero yan. Huwag mo isipin na iba yan. Talagang, pagdating sa pagsubok bilang mananampalataya at mangyari talaga yan. Amen? It is not strange for us believers to go through on fiery trials or trials sa buhay natin. Alright? Normal po yan. Okay? In 1 Peter 1:7, okay? The trial of your faith being much more precious than of gold. Okay? Mas presyoso po yan. Yung pagsubok sa buhay natin than of gold. Because when God tried us, we shall come forth as gold. Nga, sabi sa kanta eh. Di ba? Even precious than gold, sinabi dyan. Alright? So, it will purify our faith. No? Yung ating mga pagsubok, mga kapatid. Now, sabi naman sa James 1:3, knowing this, mga kapatid, pag dumaan tayo sa mga pagsubok na mula sa Diyos, hindi pagsubok na because of our what we are doing. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Magresulta po yan ng pagiging mapagpahinuhod, mapagpasinsyoso. Amen, mga kapatid? Pero ito lang ang magiging prinsipyo natin. 1 Corinthians 10:13. Ano dyan? There hath no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Amen, kapatid? Magandang life verse. There hath no temptation taken you, but such as is common unto man. Amen. Common sa buhay natin, buhay ng tao. But God is faithful. Pag nangyari yun, God is faithful. Who will not suffer you to be tempted above that ye are able? Kung lagpas sa kakayanan mo, hindi po gagawin ng Diyos yan. Kaya dapat pag may mangyari ng mga pagsubok sa buhay mo, magiging excited ka kung ano ba talaga solusyon ito. Parang wala na solusyon ito. And yet, you found solution on it. Di ba? Are you not happy? Di ba? Di ba? Di ba, kapatid? Ganun yan. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang ating mga pagsubok, mga kapatid. Pero ito ang pinakamaganda. 2 Peter 2:9. The Lord knoweth how to deliver the godly. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation. Okay? Out of temptations. The Lord knoweth how to deliver. Ibig sabihin, the Lord knoweth how to deliver us from our temptations. Okay? Sa mga temptations sa buhay natin, sa mga pagsubok, mga problema, ang Diyos po, alam po niya yan kung paano tayo palayain dyan. Alam po niya kung paano tayo iingatan mula dyan. Alam ng Diyos kung paano tayo iligtas mula sa mga yan. Amen, mga kapatid? Ano lang ang requirements? Be faithful unto Him. Anong requirements? Be faithful unto Him. If you're not faithful sa buhay mo,
Now, it is time for you to be faithful unto the Lord. Amen, mga kapatid? God will never forsake us, nor leave us. Lagi nating tandaan yan. Amen, mga kapatid? So, now, ayan. Maraming mga verses lang talaga dyan eh. Okay? May isa dyan sa Luke 23:31. Si Jesus Christ nga eh. Si Jesus Christ nga eh. Dumaan nga ng matinding mga persecution eh. Bakit nga ba pinapersecute ang tao, ang Diyos? I'm sorry. Bakit nga ba tayo dumaan ng mga persecution? Because we are godly. Okay? Even Jesus Christ, dumaan siya dyan. Noong pinako na nga siya eh, sabi niya eh, Lord, patawarin mo itong mga to. Kasi sabi nga niya, for if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry? Alam niyo ba ang ibig sabihin dyan? Alam niyo yung pinapatungkulan dyan? Yung green tree, si Jesus Christ yan. Ginawa nga niya sa akin, ang ibig sabihin yan, lalo na pa sa mga anak niya, yung mga dry. Okay? Okay, so, talagang magdadaan tayo sa mga pagsubok mga kapatid. Ang kagandahan lang ay nakikita natin at alam natin that God is always in control sa buhay natin mga kapatid. Amen? So, ang pag-aralan natin next week ay the return of Jesus Christ. Amen? And then, after that, pipili lang tayo ng hanggang sa hintayin natin ang bagong katuruan natin. So, ituro natin ang the return of Jesus Christ. Maganda to eh. Okay? Then, ano pa? Preparation, hindi naman kailangan ito. Tithes and stewardship. Toro, giving naman tayo. Unity, victory, and X-Men. X-rated. X-rated of Christians. Witnesses yon, witnessing yan, ituro natin ito sigurado. Next week, the return of Jesus Christ, yun ituro natin. Amen? Any question? Magtanong lang po kayo. Amen? Tayo pa manalangin. Heavenly Father, once again, Lord, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. O God, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Panginoon, patuloy mo kami pagpalain at gabayan sa pagtahak at paglakad sa kalooban mo, O Diyos. Hindi sa kalooban namin, but sa kalooban niyo po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at sa mga pagsubok sa buhay namin, tulungan niyo po kami, O Diyos. Kami po ay mga mahina. That is why we are asking the Holy Spirit to strengthen us, O God. Sa aming mga anxieties, sa aming mga cares sa buhay, we cast them all, O God, unto you, Panginoon. Sa aming mga worries, Panginoon naman ko, help us, O God, strengthen our faith and increase our faith, O God. At sa mga trials sa buhay namin, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga trials na nangyayari sa buhay namin because of our foolishness, Panginoon naman ko. Because of our own doing, because of the other people doing, and because of Satan's temptations, and we are overpowered, Panginoon. Lord, help us, O God, to live in according to thy will. In all these things, we thank you and we pray in the precious name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Started.